Tingin ko po mga kababayan, matutulad kay Janet Lim Napoles, itong pamilya Diskaya, yung kontraktor po na napangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sabit sa mga anomalous flood control project. Yan report ng DCRH, mga luxury asset ni Sara Diskaya at ng kanyang asawa, iimbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng BIR. G63, Benz na avant-garde, yung Bentley. Kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. Mercedes-Benz makeup. Kulinan. Naka-interior. BIR sa mga luxury asset ni Sara Diskaya at ng kanyang asawa. Yan sa report ng DCRH News, sabi dito, iimbestigahan at isa sa ilalim sa audit. Yan Janet Lim Napoles na tula ng hanggang 50. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ng mga bilyonaryo. Bakit niya, Mr. Maravillas? Tingin ko po mga kababayan, matutulad kay Janet Lim Napoles, itong pamilya Diskaya, yung kontraktor po na napangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sabit sa mga anomalous flood control projects. And worse, yung iba, ghost. Kasi ang latest na balita ngayon, ito po, yan report ng DCRH, mga luxury asset ni Sara Diskaya at ng kanyang asawa, iimbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng BIR. Tapos, nagpa-interview kasi mga kababayan kay Corina Sanchez at saka kay Julius Babaw. O ngayon, after na questionin yung ethical standard ng interview ni Corina Sanchez saka ni Julius Babaw, na ang patutsada po ni Vico Soto, mayor ng Pasig, bayad 10 million daw. Pumalag naman po si Corina Sanchez tapos si Julius Babaw. Doon sa interview mga kababayan, pinangalandakan, pinagmalaki ng mag-asawang Diskaya yung kanilang kayamanan, display of wealth. Nakakalula mga kababayan ng kayamanan. Matindi po yung garahe ng mag-asawa. Parang garahe ng mall. Yan ba? Sisilipin na ngayon ng BIR. Tapos, sabi pa dito, Sara Diskaya on buying Rolls-Royce. Kasi ito may payog dahil sa payog daw nagustuhan niya. Kaya binili niya yung Rolls-Royce na ang halaga 18 million or more. Ganon ang presyo ng Rolls-Royce, mga kababayan. Yan katas ng DPWH worth 408.9 million pesos. Yung Cadillac lang 17.8 million plus ang presyo. At nagsabi sa balita, 40 na mga mamahaling sasakyan ang pag-ari ng pamilya Diskaya na mag-asawa. Ang garay nga po, parang mall, parang garay sa SM. Ito, panoorin natin ng mga kababayan. Yung Cadillac, ito yung sports niya. Yung Lincoln Navigator, GMC Denali, Grand Wagoneer, pinaship ko from the US, Suburban, Alphard, Dodge Ram, the Tundra, Toyota Sequoia, the TRD Pro, Capstone yung high-end niya, yung X5, F-Pace, Altera, GLS, Volvo XC90, this is the autobiography Range Rover, the Evoque, Defender, not LM, yung Lexus, LC2, Savannah, the Ford Bronco, Benz GLE, X7, Sprinter, Gladiator, ang laki ng garahe po, parang mall. Cayenne, Maserati, G63, Benz na avant-garde, yung Bentley. Kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. Mercedes-Benz makeup. Kulinan. Naka-interior siya ng Hermes Orange. Yung Cadillac, ito yung sports niya. Yung Lincoln Navigator, GMC Denali, Grand Wagoneer, pinaship ko from the US, Suburban, Alphard, Dodge Ram, Pinalit natin. Toyota Sequoia, the TRD Pro, Capstone yung high-end niya, yung X5, F-Pace, Altera, GLS, Volvo XC90, this is the autobiography Range Rover, the Evoque, Defender, not LM, yung Lexus, 40 daw yan. Savannah, the Ford Bronco, Benz GLE, X7, Sprinter, Gladiator, this is the Porsche, yes, Cayenne, Maserati, G63, Benz na avant-garde, yung Bentley. Kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. Mercedes-Benz makeup. Kulinan. Naka-interior siya ng Hermes Orange. Mga bilyonaryo, mga kababayan. Imagine kung 40 na mga sasakyan. So everyday, pwede ka magpalit ng sasakyan. Sobra pa nga Pwede yung isang araw, 2 sasakyan ang pwede mong gamitin. 40
papalit-palit, mga kababayan. O ngayon, dahil sa kanilang pagpa-interview, at ngayon, dahil sa naging investigasyon po ng Senado, as a result ng SUNA ng ating Pangulong Bongbong at Presscon, kung saan in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga contractors na involved dito sa mga flood control projects na kung hindi palpak, guni-guni lang. Ito na ngayon, mga kababayan, mag-iimbestiga daw yung BIR sa mga luxury asset ni Sara Diskaya at ng kanyang asawa. Yan sa report ng DCRH News, sabi dito, iimbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng Bureau of Internal Revenue ang mga mamahaling ari-arian ng mag-asawang Diskaya, kabilang ang mga luxury car na mismong inamin nilang pag-ari sa isang panayam. Si Sara Diskaya, dating kandidato sa pagkaalkalde ng Pasig, at ang kanyang pamilya ang tinutukoy na nagmamay-ari ng Alpha and Omega General Contractor in Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation, mga kumpanyang kinilalang top 2 at top 3 contractors sa opisyal na listahan ng Department of Public Works and Highways. Inamin mismo ni Sara Diskaya kay Julius Babaw nang tanungin kung paano sila nagyaman nang mag-DPWH niya kami. Lahat ng yaman niya galing sa DPWH. Nasilo sa bibig, mga kababayan, na bingwit yung isda sa mismong bibig niya. So ito, mga kababayan, ulitin natin to. Exclusive. Ate Sara at Kuya Curly, dating mahirap, naging bilyonaryo. Yan o. Tinanong ni Julius Babaw, ano yung parang naging gateway para gumanda ang buhay ninyo? Sagot, mga kababayan na mag-asawa, nung nag-DPWH kami. Uli sa bibig po. Ang purpose ng pa-interview, alam natin, politika, kasi magkakandidato sila. Nagyabang ng kayamanan para siguro isipin na credible candidate, hindi nuisance kasi may kapital. Hindi nila iniisip na malalagay sila sa alanganin. Kaya tama po yung sabi sa Bible, he who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Pag nagyabang ka, malamang ito ang abutin mo. Trouble, mga kababayan. Hindi sinasadya. Sila mismo ang nagpasubo sa kanilang sarili kasi pinangalandakan sa interview ni Corina Sanchez at saka ni Julius Babaw. Yung kanilang kayamanan, nakakalula na kayamanan, mga kababayan. Sabi dito sa report ng DCRH, sa eksklusibong panayam sa DCRH, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. dapat ding maisama sa investigasyon ang mga luxury assets na gaya ng mga sasakyan dahil malinaw na bahagi ito ng yaman ng mag-asawang kontraktor. The Bureau of Internal Revenue will pursue tax liabilities of contractors allegedly involved in ghost infrastructure projects, saying that the entire project cost will be treated as taxable income if no actual expenses were made. Malamang pati yung pagbabayad sa buwis po, dinaya. Tapos, matutulad po ito sa tingin natin kay Janet Lim Napoles. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung latest na kwento tungkol kay Janet Lim Napoles. Ayan Janet Lim Napoles, natula ng hanggang 55 taong, 55 years na pagkakakulong. Kita ninyo, mamaya yung detalye po. Dito muna tayo sa sinasabi ng BIR. Kaya sabi po ni BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr. sa kanyang paliwanag that in cases where projects are found to be non-existent, the government will compute taxes based on the total amount paid to contractors. I-multiply natin sa corporate tax. Depende yon kung kailan na ibigay yung project. Kung 25% yung rate, niyan, 25% yon. Yun na ang taxable income. Dahil wala talagang gastos yan, sabi po ni Lumagi. Lumagi noted that if a ghost project worth 100 million pesos is discovered in 2025, the corresponding tax liability would immediately amount to 25 million agad-agad based on the 25% corporate tax rate. Tapos, mga kababayan, maghahabulan na. Patong-patong na problema ito na pinasok ng pamilya Diskaya, mga kababayan. Sabi po ni Lumagi that even without physical implementation,
tax liability remains, kahit ghost project pala may buwis, yun, yung iba pang mga illegitimate na expenses, pwede yon dahil nga ghost project. Pero doon pa lang sa contractor ng isang ghost project, 25% na agad sa isang ghost project pa lang. For legitimate projects niya, however, corporations are allowed to deduct actual expenses such as materials, wages, and operating costs before computing net taxable income. Ang unang gagawin dyan, itotal lahat ng revenues. Tapos, lahat ng mga expenses nila, yung mga materyales, yung mga pasweldo sa mga trabahador, lahat yan ibabawas. Yung neto niyan ang magiging basihan nung taxable income. Ngayon, nasa 25%, sabi po ni Lumagi. Di ba, mga kababayan? So, isasama nila yung mga luxury cars na ipinagyabang ng pamilya Diskaya, sabi ni Atty. Lumagi. Isasama dapat yan. Sila na mismo ang nagsabi na sa kanila ito, sabi ni Lumagi, referring to the admission of ownership of luxury vehicles by contractors. Lumagi assured that contractors will be given due process but stressed that ghost projects are a high priority audit case. So, patong-patong na kaso, mga kababayan, ang kakaharapin ng mag-asawang Diskaya. Parehas ng kaso ni Janet Lim Napoles, mga kababayan. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung detalye ng balita kay Janet Lim Napoles. Yan 55 years na pagkakulong. Report ng News 5. Sabi diyan, hinatulan ng Sandigan Bayan ang negosyante na si Janet Lim Napoles ng hanggang 55 taong pagkakulong kaugnay ng maling paggamit ng 7.55 milyong pork barrel ng dating mambabatas na si Davao del Sur Vice Governor Mark Douglas Cagas IV. Sa desisyong inilabas ng korte nitong Biyernes, Agosto 22, napatunayang guilty si Napoles sa tigda-dalawang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public fund. Na una ring siyang nahatulan sa iba pang kaso ng plunder, graft, malversation, bribery at money laundering na may kinalaman sa pork barrel scam. Ganon din ito, mga kababayan. Yung pork barrel, ito naman po mga insertions, flood control projects, the same animal. Di ba pa, mga kababayan? Yan nakakalungkot na matinding korupsyon sa gobyerno. As a result, ng pangungurakot sa mga pundo sa flood control, itong exact illustration, mga kababayan. Yan Everything PH. Saktong illustration po. Sa flood control, lubog yung mga communities, yung mga mamamayan sa baha, yung mga politiko at contractors, lubog sa kwarta. Lumalangoy sa baha, mga kababayan, yung mga mamamayang Pilipino, yung mga politikong magnanakaw at mga contractors, lumalangoy sa pera. Sakto na illustration, mga kababayan, na sana itong mga pundong ito napunta sa mga matitinong proyekto at mga communities na may pangangailangan talaga. Tulad nito, kawawa naman yung mga tao dito, mga mag-aaral. Nueva Vizcaya students risk lives crossing cable to attend classes. Walang tulay, walang flood control dito. Mayroon kable. Yon ang ginagawa nilang tulay para tumawid. You see? Yan, sabi rito sa report, in situ Macdo, Barangay Pinayag, Cayapa, Nueva Vizcaya, several high school students are risking their lives every day just to reach school. With no bridge to cross the raging river, they are forced to cling onto a thin steel cable. The only passage left after Super Typhoon Pipito destroyed the concrete bridge in November 2024. A viral video shared by residents Crison Tasin Atiu and teacher Glory Madawit Smith shows the heartbreaking scene as students balanced their way across the dangerous cable. Nearly a year after the typhoon, the bridges remains unrepaired, leaving young learners with no choice but to face danger in pursuit of education. Sabi dito sa report ng Pinas Now. You see, mga kababayan, dapat sana dito ginamit yung mga pondo. May mga project sa flood control, tulad ng doon sa Oriental Mindoro na nadiskubre, wala mang tubig. May flood control, walang tubig. Yung may tubig, tulad doon sa Bulacan, walang flood control kasi ghost, guni-guni. Ganon tayo pinagluluko.
itong mga politiko at mga contractors na sangkot dito. You see? O ngayon, as a result nito mga kababayan, ng mga kalukuhan na ginagawa nila, pati yung Senado po, kinarma. Ito, tapat ng Senado, binaha. Pati yung driveway po sa Senado, pinasok ng kahapon. Ito yung report ng GMA, Balitang Hali, kahapon. Umahanga sa tapat ng tanggapan ng Senado sa Pasay City. Hanggang gutter ang level ng tubig sa mismong harap ng Senate. Pero sa kabilang bahagi ng pag-boulevard, You see? pinahatuloy ang ilang nagpoprotesta tungkol sa flood control project. Nagdaw sa Singapore rally sa labas ng Pati yung nagrarally, bina na rin. Panawagan ng pananagutan sa maanumalyang You flood see? control project. Galing pa raw sila sa iba't ibang bahagi ng Metro mula sa Quezon Province of Taguna. Hindi raw sila patitigil kahit bumahan at sunod ang buhay sa lugar. Bumubuelta sa kanila, mga kababayan. Patungang EDSA at papunta sa EDSA Shrine. Dito naman, sa Pagkakataon sa Manila, ay malakas pa rin doon sa pumus ng ulan at baka na sa ilang bahagi. Ito, abogado ng PAO, sumakay sa postcard sa gitna ng para makapasok. Yan o. Yan o. Sa City Hall ito mismo ng Maynila, ginawang sasakyan niya yung postcard na lang para hindi mabasa. Ganon ang consequence mga kababayan ng massive corruption sa gobyerno. Habang lumalangoy sa baha, mga kababayan, yung mga mamamayan, lumalangoy naman po sa pera ang mga politiko at mga contractors. Yes, sabi ng mga netizens, kulong o ibalik lahat ng ninakaw sa gobyerno. Nag-react pati si Senyora, Arbor na yung payong madam para di masama sa audit. Sabi ni Peter Asel Andes Arcilia, yabang pamor. Kaya sabi ko sa inyo, walang patutunguhang mabuti po ang pagyayabang. Pag mayaman kayo at saka questionably yung pinanggalingan ng yaman ninyo, huwag kayong magyayabang ng magyayabang. Pag nasilip yan, tapos kayo. Ito na ngayon ang dinainatnan ng mag-asawang Diskaya. Patong-patong na kaso, trouble. Sabi ni Michael Rosaroso Narvaez, magkakasagit na yan bigla. Sabi ni Presi de la Rosa, grabe yaman, 40 cars. Sabi ni Asol Mario, yan, tama yan, baka yung mga sasakyan yan, smuggled. Paano nakalusot? Sabi ni Henry Casquejo, Napoles is waiting, kosa. So, nagets na ninyo, mga kababayan, ng lesson ng sobrang pagyayabang. Ito na yung lesson, mga kababayan. Patong-patong na problema. Lagi po nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Ito God naman bless. Po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.